magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa ating training center. Okay, so ang tatalakayan po natin is naka-indicate po sa ating core competency, sa ating qualification na student metal arc welding NC2 na is to weld carbon steel plates and pipe by using small. Okay, so meron po tayong different unit of competency na tinatawag po natin dyan. Meron po tayo sa learning outcome number 1 is to perform a root pass. For the learning outcome 2 is to win a root pass. Then the learning outcome 3 is weld subsequent pass or peeling pass. And then last is the learning outcome number 4 is capping pass. Okay, so ngayon ituturo ko sa inyo 5 essentials of welding. Okay, so ano po ba yung 5 essentials of welding? So ang 5 essentials of welding po, ayan po ang makakatulong sa atin para po tayo makapag-weld ng maayos. Okay, so meron po tayong kanya-kanyang application dyan. Meron po tayong tinatawag na clamps. So, ano po ba ang clamps? Ito po ay pinag-clean natin para po mas mabilis natin matandaan pag tayo po magiging lang. Para, syempre, medyo malilimutin na o may ilat na. At least, once na bago ka mag-conduct ng welding, is maaalala mo po yung ating magiging procedure. Okay, so ano ba ang C? So, ang C is the current settings. So, ang current settings ay kailangan po natin para po makapag-weld po tayo ng maayos. Okay, hindi po. Kasi ang welding po natin is root pass. Hindi po siya po pwedeng sobrang lakas, hindi rin po siya sobrang hina. Okay? So, next is the letter L. So, ano ba letter L? So, ang length of arc naman, ayan po yung magiging clearance natin sa electrode to base metal. Para hindi naman po siya, di ba po, minsan dumidikit, once na mag-arc strike ka, dumidikit po yung electrode. Para po maiwasan natin, kailangan po ma-remember natin lagi ang length of arc. Okay, so para mag-produce kayo ng magandang weld. Okay, so next for the letter A. So, ang letter A po natin is angle of electrode. Okay, so kailangan po natin yan kasi ang kailangan po natin para po makapagtinang tayo ng maayos is meron po tayo nasa maayos po yung angle ng ating electrode. Okay, so halimbawa overhead siya, at least meron tayong 10 to 15 degrees lagi na sa ating base plate. Okay. So next is M is manipulation. So ang manipulation po ng ating electrode, ang manipulation of electrode po, ayan po yung sinasabi natin minsan na weighting. Para po yung welding po natin is consistent. Meron po tayo yung sa gilid-gilid, pagka-tapping, lalo sa pagka-tapping, kailangan po natin ang manipulation sa ating electrode. Permis yung kamay, and good position, kailangan magawa natin para maibigay natin yung magandang weld na gagawin po natin. Okay? So last is the speed of travel. So, ba't kasama ang speed of travel? Kasi, ang paghihinang po, kumbaga dito, hindi po pwedeng mataas sa current settings, hindi po pwedeng mataas, hindi pwedeng mahina. Bakit? Kasi, yung kuryenteng ibibigay o lusaw na ibibigay sa base metal natin ng ating arc is po pwedeng lumalim or hindi gaano mag-melt.
ang ating base metal. Okay, so then, kaya naman ito naging tawag dito sa current setting, ang speed of travel. Ang speed po natin is hindi po kailangan mabilis masyado at hindi rin po siya masyadong mabagal. Kaya kailangan may consistent po para yung magiging beat po natin is magiging uniform. Okay, so ito po ang gagamitin natin sa ating pagkakandak ng pass. Okay, so meron po ako dito base plate or sample po ng ating gagamitin para sa ating pagkakandak ng pass. Okay, so bago po tayo mag-start ng welding, ano po kailangan natin? Siyempre, PPE. Kailangan po natin ng safety shoes, leather gloves, and then our safety helmet, welding mask. Okay, so then the machine and the ating tools, grinder, shipping hammer, and then the steel brass. Okay, so then the electrode of 7018 are gagamitin po natin sa ang 7018 po, gagamitin natin siya for plating pass and then capping. Okay, so 6011 6010 naman po, 6011 gagamitin po natin sa ating pass. Okay, so bago po ang lahat, bago po tayo mag-start maghinang, ang check po muna natin ang ating paligid. Siyempre kung mayroon po ba ang mga po pwede pong masunog once po tayo mag-start ng arc natin. Okay, so first, turn on the machine. Siyempre, start for the current settings. Okay, current settings, incline lang po natin siya sa tamang amperahe. Okay, so ang nilagay po muna natin dito is 110 because mag-ano po muna kasi tayo. Mag-pipit up po muna tayo. Tuturo po natin paano pag-pipit up. Ito. Kailangan po natin ng safety goggles para sa usok. Then, hindi po pumasok sa ating mata. Hindi po ma-irritate. Okay, so pag-pipit up naman po, first is tatakbo muna natin siya sa ating working table. So wala po tayong working table, ito po muna gamitin natin. Okay? Medyo maluwag po ang aking mask. Yan po ang isa sa kailangan good condition po ang ating mga PP. Okay, medyo maluwag lang po siya. Okay, so first, takin po natin. Okay, so nailagay po natin natin. So remember lang kailangan yung mga welding mask niyo po is well conditioned, okay? Kasi po once na mask niyo biglang magloko is makapasukin ng usok or arc light yung mata po. Okay, so sa pagpipit up po, ang kailangan po natin is ng electrode para sa ating gagawin gap. Okay, then patong lang po natin itong isa and then check po natin yung high and low sa loob para po maging maganda ang fit up po natin. Kasi po once na maging maganda ang fit up natin is magkakaroon po siya ng good weld na itsura, ang gandang itsura po ng lock. Okay, so just ulit natin yung current settings natin for the tacking. So magtatakbo muna tayo. Ito po ay may tinatawag na 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, and 9 o'clock. Okay? So, takbo muna tayo dito siguro sa 12 o'clock po.
Okay, next i-counter lang po natin yung ating tapping para hindi siya matanggal. Okay, so once na na-tap nyo na po siya, check po natin yung kanya high and low. Kung okay po ba? Okay, so okay siya. Then, ayan na po, kakantak po natin ang good pass. Okay, so panoorin nyo po maigi ang ating pag-good pass. So, umpisa po ulit. Adjust po ulit natin ang ating current settings. Para po, sa pag-root pass po, meron po tayong tinatawag na keyhole. Yung keyhole po na yon, ayun po yung aalagaan natin para po magkaroon po tayo ng good penetration sa ating root pass. Kasi po, once na yung keyhole po natin is matakpan, wala na. Bali, ito po yung itsura nun. Ito po yung inyong gap. So, ang ating pong gap is dito. Then, pag maghihinang po kayo is pataas. Then, ito po ang ating keyhole. Okay po? So, yan lang po yung maintain natin. Okay? So, ito po ang keyhole. Ayan po yung actual nating keyhole. Ang kailangan po natin i-maintain. Okay? So, continuous lang po tayo. Bago tayo mag-continuous, linisin po natin. Okay, so sa adjust tayo. Okay, so ayan po ang ating yung una nating UC or learning outcome. Number 1 is to perform a root pass. Okay, so next, after natin mag-root pass is next unit of competence natin is to clean the root pass. Okay, so paano po ba paglilinis ng root pass? Okay, so chipping lang po natin yung blocks. Okay, once na ma-chipping na po natin yung blocks, and natin ng wire brush. Okay, so minsan po ang ginagamit po dyan is grinder. Tapos ginagamitan po siya ng top brush. Okay, so ngayon, pag po na gamitin natin, then ayan po ang ating learning outcome po, yung clean a root pass. Okay, so
Kailangan natin maglinis ng root pass para po walang maiwang residue o kung ano man magiging cause ng porosity. Kasi magpapatong na po tayo dyan, ang gagawin na po natin dyan is to weld subsequent pass or filling pass. Okay, so kakandak po natin ang LO number 3. Okay? So, magpipiling na po tayo. Siyempre, pag pipiling tayo, tatasan po natin ating akulahe. Okay? Connected. So, ayan po ang ating LO number 3, ang weld subsequent pass. Okay, so, piniling po natin siya. Tapos, lilinisin po ulit natin. Tatanggalin po natin ang ating flux. Bali ko sa drawing po, ito po ang ating groove. Ito po ang ating root pass. Then, ang ating filling pass. Okay, so, ayan po ang ating LO number 1, then LO number 3. LO number 2 po kasi natin yung cleaning of root pass. Okay, so, next ang LO number 4. Ayan po ang perform tapping. So, tapos na po tayo mag-root pass. Tapos na po tayo mag-linis ng ating root pass. Then, nag-filling na po tayo. Then, last po is yung ating learning outcome number 4. Magka-tapping na po tayo. Okay, so lilinisin po ulit natin. Okay, so tapos na po tayo sa ating apat na LO sa ating core competency, weld carbon steel plates and pipe using a mount. Okay? So, ating pipe, siyempre una, ginamit po natin ang 5 essentials of welding. Kaya po tayo makapag-welding na maayos. Okay, so tingnan po natin. Nag-perform po tayo ng root pass. Then, nilinis po natin ang clean root pass. Then, the learning outcome 3, perform tapping. Then, the last is the perform tapping. Okay? Yung learning outcome 3, all subsequent pass. Okay, so, thank you po.